Nasa 10 talampakang tubig baha ang rumagasa sa bahaging ito ng Barangay Ayala sa Magalang, Pampanga sa kasagsagan ng Bagyong Santi na sumira sa 6 na bank houses ng kapulisan sa bahaging ito at naging dahilan din ng pagkamatay ng isa sa kanilang miyembro. Ang 18 taong kampo ng kapulisan sa bahaging ito ay nasira lamang sa loob ng ilang oras ng dilubyo. Mahigit sa 1 linggo na ang nakakalipas pero hanggang sa ngayon ay bakas pa rin ang pananalasa ng kalamidad sa lugar na ito. Wala nang halos mapakinabangan sa nasirang kampo ng kapulisan at hanggang sa ngayon nga daw ay may mga nakabaong pa ring mga baril at granada sa ilalim ng mga nasirang gusali. Pero higit pa sa pinsala sa mga ari-arian, malaki din ang naperwisyo ng mga magsasaka sa lugar. Mangilid-ngilid pa ang luha ni Mang Jaime Baco habang inaalala ang nangyaring paninira sa kanyang mga pananim nang rumaragas ang tubig mula sa bundok. 65 pieces yung natutumba ng kape, nabubunot at saka yung iba nahihiga na. Hindi na po namin mapakinabangan yan. Magbuhat ng 1982 hanggang ngayon po. Ngayon lang kami nakaranas ng ganitong dilubyo. Kasama si Mang Jaime sa mahigit sa 20 residente sa Barangay Ayala na pangunahing kinabubuhay ang pagtatanim ng kape. Aabot daw sa 50,000 piso ang kanyang nalugi dahil sa binsala. Ang ilang mga residente naman na nakaligtas sa paninira ng tubig mula sa bundok, mahigit sa 1 linggo na daw na problema ang kawalan ng tubig. Nasira din daw kasi ng mga bumabang malalaking bato at puno sa bundok ang pinagkukunan nila ng supply ng tubig. Maging ang kanilang sapa, nagmistulang isang kalsada na. Ang lupang aking kinatatayuan ay dati daw isang maliit na sapa na pinagkukunan ng malinis na tubig ng mga residente dito sa Ayala, Magalang, Pampanga. At wala daw makikitang mga malalaking bato gaya nitong nakikita nyo na nakapaligid ngayon sa sapa. At itong punong kahoy na ito sa aking tabi, 12 talampakan pa daw ang lalim nito bago mo makita ang bahaging ito ng puno. Naniniwala ang mga residente na maliban sa matinding tubig ulan na ibinuhos sa lugar, ang matinding problema daw nila sa illegal logging ang isa sa may tuturing na salarin sa peligrong naranasan. Ang ano nila, kapitan, kaya nangyari yung malakas na tubig nila, parang nagkaroon ng artificial damming sa creek. Sanihin ng mga illegal loggers na nagpuputol ng mga puno, diba? Tapos may mga ita din kami din sa taas na nagpuputol din sila, nagkakarbon. May siyempre luminis ng gilid ng bangin ng sapa, yung creek na sinasabi. Nung dumating ang tubig, nagkapatong-patong yung mga bato, yung mga trosong naputol na, mga sanga-sanga. Naipon yung tubig sa may sapa. Tapos nung hindi na kaya biglang labas siya, kaya may namatay nga. Ayon pa sa mga residente na kung hindi matutugunan ng pamahalaan ang kanilang problema, ay mas matindi pa daw sa San Juan Banyo landslide ang posibleng maranasan ng nasa 5,000 residente sa kanilang lugar. Siguro sa palagay ko mas magiging worst dito kung hindi talaga mabibigyan ng pansin yung mga ganong problema namin dito. Yung tubig na naiipon doon, tapos siyempre may maraming sa sapa, yung mga bato-batong malalaki. Alam mo yung mga bato kanda sinlaki na sasakyan. Puputol sila sa sarili nila ng lupa. Doon sila nangangarbon, pero nila alam matinding epekto yung walang kinalaman na dadamay doon sa bagay na yan. Okay. Madali ang aksyon upang masupil ang mga illegal loggers at charcoal makers ang hiling ng mga residente. Ayun nga, hinihiling namin matagal ng panahon na magkaroon lang ng mga checkpoints sa pwedeng labasan. Kung saan lalabas yung mga uling, kung saan lalabas yung mga kahoy na pinuputol. Siguro, yun ang the best solution. Sana gumawa pong hakbang. Nang lalo pang higpitan natin, tulungan nyo kami sa paghigpit, kaming mga maliliit, para mapigilan yung mga carbon po. Ako si Aislinn David, Alerto Alisto sa Pagbabalita.